Magandang araw, magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-TH. Ito na yung aking sinasabing paraffle na mga dowsing rods. Meron akong ipamimigay na 5 pares na dowsing rod. Ngayong Pasko, ako pipili ng itong mananalo. Pero doon ko kayo dadalhin sa channel ko na hindi pa na-monetize, yung The Good News Daily TV. Kasi ang tagal na ng channel na yon at hindi pa rin na-monetize. Kaya mag-subscribe kayo doon para makasali sa hindi pa nakapag-subscribe. At mag-comment lang palagi para palagi ko kayong nakikita doon. At doon na ako pipili ng 5 na mga ka-TH natin. Napadalan ko niyan. Yan ay made of brass. Retractable yan. Yung nakikita nyo na parang ballpen. Pero yan talaga ay brass. Okay, pure brass yan. Yan ang ginagamit ko noon. Pwedeng lalakas ang kuha niyan. May ibibigay ako na mga tips kung paano i-upgrade yan, palakasin ang kanyang signal. Ito ay malakas na to na klase kasi antena na siya. Siya ay parang antena ng TV. Kaya malakas na ang pick up niyan ng mga signals ng aura. At para mas sensitive siya ay madali siyang umikot. Lagyan nyo ng oil, kahit anong klaseng oil, kunti lang ang kanyang handle kasi wala siyang bearing, kaya lagyan na lang natin ng oil para hindi matigas ang ikot niya. Kaya nga mamaya makikita nyo, iniikot ko muna siya bago i-detect. Iniikot ko ng mabilis para magiging madali siyang kumilos kapag may ma-detect. Kaya ang gagawin natin ngayon, atin muna i-inspect itong 5 pares. 6 to lahat. Reserva ko ang isa, akin yan. At tingnan natin baka may mga depekto bago ipadala sa inyo. Ako ay gumawa na ng special packaging na lalagyan yan para hindi yan masisira sa delivery natin sa LBC. Yan ay ipapadala ko through LBC sa 5 na mapili ko na mga ka-TH. Ang dowsing rod ay galing pa yan na old technology sa Europe at Amerika noong gold rush sa California. Pendulum at dowsing rod ang mga ginagamit doon. Kaya merong nagtanong na bakit sir nilalagyan ng ginto na bala ang dowsing rod. Okay, dito iniikot ko yan. Iikutin nyo muna mga ka-TH bago kayo mag-detect para malaman nyo na malambot siya. Madali siyang iikot. At lagyan nyo ng oil ang pivot. Ang kanyang pivot dyan. Yung handle. Yung kanto. Lagyan nyo ng isang patak na oil para mas mabilis siyang kikilos kapag may ma-detect. Okay, ang mga dowsing rod na yan ay binabalahan talaga yan. Hindi Pilipino ang nagpauso niyan. Dati na yan sa Amerika pa, sa Europa. Noong 18th century, nang gumagamit sila ng ganyan na gamit, sila yung nagturo sa atin na babalahan niya ng ginto. Bakit naman? Kasi dapat ang hawak natin ay may frequency ng ginto para makonect siya sa kanyang frequency din na ginto. Yung ibinaw na ginto at yung hawak nyo na ginto, yun ang magkukonekta, kaya hahanapin niya yun kasi magkapareho sila ng frequency. Okay, kaya binabalahan ng ginto. Kaya bukas ay may i-upload ako na DIY tutorial kung paano palakasin pa ang dowsing rod na ito mga ka-TH. Okay, madali lang, papakita ko bukas. Ang dowsing rod, pendulum, aurameter
at Japwan ay pari-pareho lang yan ng mga klaseng gamit, tinatawag manual tools sa paghanap ng nakabaon na item. Okay, so limang packaging ang gagawin ko dito. 5 ang mapadalan. Sa December ako 25 pipili. So by ano ko na ipadala sa inyo mga katiyats, last week of December, mga January 2, ganyan. Kasi busy ang ngayon. Busy ang lahat ng establishmento. Mahirap magpadala, maraming tao, kaya kayo rin ay busy. Baka hindi nyo matanggap, kaya by January na, kasi hindi na busy ang mga tao sa January 2, 3, 4 or 5. At merong nagtanong kung paano sasali sa raffle. Of course, para makasali ay una gawin, bumisita doon sa ating channel na Good News Daily TV. Ang content noon ay biblical verse, mga bersikulo sa Biblia. Mayroon ding content na current events, mga news, at mga DIY. Kaya maganda rin ang channel na yun. Ngayon, ang tanong paano makasali. Okay, subscribe, and then para kayo mapansin ay comment ng comment lamang. Of course, yung pinakamaraming comment doon ang mapapansin talaga, mga ka-TH. Kung ma-monetize na itong channel na The Good News Daily TV, pwede na tayong every 3 months merong pa-raffle draw na gagawin ko para sa mga manual gadgets katulad ng pendulum, yung compass. Napakagamit din ng compass na tools sa paghanap ng treasures. Kapag may compass kayo, hindi kayo maliligaw sa directions. Oo, pero believe talaga ako dito sa dowsing rod. Kaya atin to i-testing ngayon. Meron ako dito mga alahas pa to ng aking father. At meron ding gold Seiko watch. Yan, atin yan ilalagay diyan lahat at titingnan natin kung mag-ikis ito. Okay? Pero sa paggamit niyan, tiyakin nyo na malambot yung pivot niya, yung pag-ikot. At tiyakin nyo na 90 degrees yung pagbaluktot nyo ng handle niya. At huwag nyo gaanong hatakin ng malakas, baka maputol. Dahan-dahan lang, kaya lagyan nyo ng oil yung mga joints. Yun ang pinaka-basic tips sa pag-alaga ng dowsing rod. Maganda ang dowsing rod na ito kasi meron siyang arrowhead, meron siyang pointer. Kaysa yung gagawa tayo, mas maganda na ito na klase. Tingnan nyo yung dulo niya, meron na siyang arrowhead. Kaya okay na siya. Okay, so good luck mga katiyats. Akin lang kayo i-message sa inyong mga Facebook kapag kayo ay napili. Hindi tayo nagpapagita ng pagra-raffle niyan kasi baka meron namang mga scammers na sasali. At hanggang sa muli mga katiyats, God bless you all at ingat kayong lahat. Paalam.